Alam niyo, sa dami ng siyudad sa Metro Manila, may ilang lugar lang talaga na may kwentong sobrang lalim at sobrang kulay. At isa na dyan, for sure, ang Parañaque. Mula sa dati nitong pangalan na Palanyag, hindi lang to basta isang modernong siyudad. Ito yung lugar na parang may sariling kaluluwa. Isang pusong hinubog ng dagat, ng kasaysayan at ng pananampalataya. Kaya tara, samahan niyo kong tuklasin ang kwento nito. So, unang-una sa lahat, saan nga ba talaga galing ang pangalang Parañaque? Kasi 'di ba, sa ibang lugar, diretsahan yung sagot. Pero dito, yung pangalan pa lang isang malaking misteryo na. May mga kwentong parang galing sa pelikula, may comedy, may history, lahat yan nag-aagawan para sabihing sila ang totoong pinagmulan. Sige, let's dive into the theories behind this iconic name. Kasi bawat kwento parang bintana yan na nagpapakita kung ano ang buhay sa Parañaque noon. Handa na ba kayo? Okay, ito yung fun part. Maraming versions eh. First up, may teoryang galing daw ito sa palanyag. Pinagsamang palayan at paglalayag. Makes sense, di ba? Sinasagisag nito yung pagsasama ng mga magsasaka at mangingisda. Tapos, ito yung medyo nakakatuwa. May kwento tungkol sa isang Kastila na laging sumisigaw sa kutsero ng "para aquí", which means stop here. Pero syempre, di siya maintindihan. Naging biruan daw yun hanggang sa naging Parañaque. May version din ng mga Pinoy. Para na, ake, o sa madaling salita, para na pong manong. At yung isa pa, baka daw yung palanyag ay galing sa palayag o point of navigation dahil may isang dambuhalang puno ng balete noon na nagsisilbing landmark para sa mga barko. Ang galing, no? Pero, a city is more than just its name, di ba? Ang Parañaque kasi naging parang silent witness sa ilan sa mga pinakamabibigat na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. At lahat yan dahil sa napaka-strategic na lokasyon nito. At yun yung keyword, lokasyon. Isipin nyo, nasa tabi to mismo ng Manila Bay. Nagsilbi itong tulay sa pagitan ng Maynila at ng mga probinsya sa timog, tulad ng Cavite at Batangas. Dahil dyan, naging isa siyang gateway city. Dito dumadaan ang lahat, mga mangangalakal, mga mananakop, at pati mga revolusyonaryo. At kitang-kita sa timeline na to kung gaano kahalaga ang naging papel ng Parañaque. Noong 1574, grabe to, matapang na hinarap ng mga taga-Dunggalo ang piratang si Limahong. Tinawag tong Red Sea Incident dahil sa sobrang dami raw ng dugong umagos. Fast forward to 1762, nung sinakop tayo ng mga British, nanatili silang loyal sa mga Espanyol. Pagdating ng revolusyon, naging crucial na daanan ito ng mga katipunero galing Cavite papasok ng Intramuros. At noong World War II, ang Parañaque ang isa sa mga unang bayang pinalaya na naging susi sa liberasyon ng buong Maynila. Okay, so mula sa ingay ng mga labanan, punta naman tayo sa isang bagay na mas tahimik pero kasing lakas ng impluensya sa paghubog sa pagkatao ng Parañaque, ang pananampalataya. At ang sentro nito, isang maliit na baryo na kilala na ngayon sa buong mundo. Mahirap i-imagine ngayon pero totoo to. Noong 1932, nung unang dumating ang mga paring Redemptorist, ang Baclaran ay isa lang tahimik at liblib na fishing village. Nagtayo lang sila ng isang maliit na kapilya na gawa sa kahoy, sa gitna ng talahiban, malapit lang sa dagat. Noong 1948, sinimulan nila yung tinatawag nating Perpetual Novena sa Our Mother of Perpetual Health. At sa pinakaunang Miyerkules, alam niyo kung ilan lang ang dumalo? 70 tao, 70. Isipin niyo yon, ang liit na simula para sa isang bagay na sasabog na pala. And then, boom! Wala pang isang taon, eto na ang isinulat nila sa kanilang journal. Mismong mga pare hindi makapaniwala. Yung dating 70, naging libo-libo. Sabi nila, between 50,000 to 70,000 people na ang dumadalo tuwing Miyerkules. At sinabi pa nila, this figure seems colossal. Many say that it is an understatement of the reality. Ibig sabihin, baka mas marami pa raw sa bilang na yan. Grabe. 70,000. Mula 70, naging 70,000 sa loob lang ng halos isang taon. Ito yung tinatawag na Baclaran phenomenon na tuluyang nagpabago hindi lang sa Baclaran kundi sa buong Parañaque. Okay, fast forward tayo to the present. Paano nga ba naging modernong siyudad ang Parañaque na kilala natin ngayon? Kasi hindi ito basta nanatili sa nakaraan eh. Sumabay ito sa pag-unlad, pero bit-bit pa rin niya yung napakayaman niyang kultura. At yung formal na pagbabago, nangyari yan noong February 13, 1998. Yan yung araw na opisyal nang naging isang highly urbanized city ang Parañaque. Isang napakalaking milestone, for sure. At para patunayan na hindi nila kinakakalimutan ang kanilang pinanggalingan, tuwing cityhood anniversary, binubuhay nila ang isang napaka-unique na tradisyon, ang sunduan. Ito yung parang old school na harana at pandiligaw. Nagsimula pa to noong 1876.
Susunduin ng lalaki yung babae sa bahay niya, tapos may kasama pang marching band. Ito yung patunay na kahit gaano nakamoderno ang Parañaque, buhay na buhay pa rin ang kultura. So ngayon, ang modern Parañaque ay nahati sa 2 distrito. Bawat isa may sariling vibe. Sa unang distrito, nandyan yung mga makasaysayang barangay tulad ng Baclaran at La Huerta. Sa ikalawang distrito naman, nandoon yung mas modernong mga residential area tulad ng BF Homes at Merville, a perfect mix of old and new. So after all that history, those stories, and that transformation, ano ba talaga ang kabuuan ng lahat ng ito? Ano ba yung diwa, yung spirit, yung kaluluwa ng Parañaque? Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang summary. Ang Parañaque ay isang syudad na una, hinubog ng dagat, yun ang nagdala ng kalakalan at buhay. Pangalawa, pinanday ng kasaysayan, yung mga laban na nagpatibay sa mga tao. At pangatlo, tinatag ng pananampalataya. Isang debosyon na nagsimula sa isang maliit na kapilya at lumaki ng husto. At dito ko kayo iiwanan ng isang tanong. Habang patuloy na umuunlad ang Parañaque, habang dumarami ang mga building at bumibilis ang buhay, paano natin sisiguraduhin na yung diwa ng Parañaque, yung spirit ng Parañaque ay mananatiling buhay? Paano natin to ipapasa sa mga susunod na henerasyon? Isang bagay na sana'y pag-isipan nating lahat.